Mga kaibigan, maligayang pagding sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa sigabo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained pa. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Matagal na nanatili si Gabo sa ospital upang bantayan ang kanyang ama na si Mang Rudy na nasa kritikal na kondisyon. Sinisi siya ni Aling Bitchay, iginiit na responsibilidad niyang maghanap ng paraan para sa gamutan. Sinabi niyang wala na siyang pag-asa at nais niyang maramdaman ni Gabo ang kahihiyan, patunay na wala siyang silbi. Sa ganitong kalagayan, nagmadali si Gabo patungo sa taguan ni Tatang. Pinilit siyang harangin ni Nalawin at Uwak. Ngunit iginiit ni Gabo na makausap si Tatang, naniniwalang iyon lamang ang paraan upang mailigtas ang kanyang ama. Sinabi niyang hindi siya mabibigo at kailangan niya ng malaking halaga para sa operasyon. Muli siyang binigyan ni Tatang ng pagkakataon. Agad na nagtungo si Gabo sa address na ibinigay ni Mang Tomas. Nagbantay siya roon, habang si Samantha naman ay lumapit kay Mr. Chan na nagkukunwaring bibili ng alahas. Nais ni Mr. Chan na maibenta agad ang lahat at makalipad palabas ng bansa, kaya't pumayag siya sa alok ni Samantha. Ngunit dumating si Lucas, determinado na patayin si Mr. Chan at maghiganti kay Samantha dahil nahuli nito ang kanyang kapatid. Nagulat si Samantha, muling nalagay sa panganib ang kanyang misyon. Biglang nagpaputok si Lucas. Nais niyang patayin si Mr. Chan bago pa ito mahuli at mabunyag ang mga lihim ng kanilang organisasyon. Nakaiwas si Samantha sa atake at lumaban si Mr. Chan kasama ang kanyang mga tauhan. Samantala, sinamantala ni Gabo ang pagkakataon at kinuha ang mga gold bar mula sa kamay ni Mr. Chan. Wala siyang pakialam kung mabubuhay o mamamatay si Mr. Chan. Ang tanging layunin niya ay makuha ang pera para sa operasyon ng kanyang ama. Ngunit muling nakita ni Gabo ang babaeng nakilala niya noon sa bar. Nagulat si Samantha na palaging bigla na lamang sumusulpot si Gabo. Nagpasya siyang huwag palampasin ang pagkakataon at diretsahang tinanong siya kung ano ang tunay niyang pakay at bakit siya nakikipagkompetensya sa mga Zafra. Ipinakita ng bahaging ito ang pakikibaka ni Gabo, pagdududa ni Samantha at paghihiganti ni Lucas na lalong nagpatingkad sa kwento ng tensyon at thrill. Ibinigay lamang ni Gabo ang kanyang pangalan at agad na umalis. Dahil sa pagiging matigas ni Sebastian, sumama siya kay Samantha patungo kay Pia. Ngunit imbes na matuwa, nagtipon si Pia ng impormasyon. Pagkatapos magsalita ni Sebastian, dumiretso si Pia kay General Delgado. Ipinahayag ni Pia na nasa misyon si Samantha, ngunit sinabi ni General Delgado na hindi nakasali si Samantha sa kasong smuggling ng ginto. Itinatampok ng bahaging ito ang banggaan ng paghihirap ng pamilya, undercover na misyon at labanan sa kapangyarihan na nagtutulak sa salaysay sa mas matinding tensyon. Lumabas si General Delgado upang kausapin si Samantha, ngunit nagulat siyang wala na siya at ang kanyang grupo. Kinwestiyon niya si Sebastian at ang kasama nito tungkol sa kinaroroonan ni Samantha, ngunit wala silang inamin. Sa sandaling iyon, siniyasat ni Pia ang mesa ni Samantha at natuklasan ng visiting card na may address ni Mr. Chan. Galit na pagtanto ni General Delgado na sinuway siya ni Samantha at iniiwasan siya. Ipinatawag niya ito, ngunit hindi sumagot si Samantha. Abala sa kanyang misyon. Hindi inaasahan, nalagay sa matinding panganib ang misyon ni Samantha. Dumating ang malaking grupo ng mga tauhan ng Zafra, tangkang patayin si Mr. Chan. Nais ni Lucas na mauna kay Samantha, naniniwalang ang pagkakahuli kay Mr. Chan ang susi upang mapalaya si Victor. Samantala, nagmamasid si Gabo mula sa dilim at nagulat nang muling makita si Samantha, ang parehong babae na nakatagpo niya sa Jade Imperial. Lalong lumalim ang hinala ni Gabo na maaaring kasabwat ni Samantha si Mr. Chan. Hindi nila alam na magkaiba ang kanilang misyon. Nang maunawaan ang sitwasyon, tumawag ng backup si Samantha.
Dumating ang kanyang grupo, ngunit nahirapan laban sa napakaraming tauhan ng Zafra. Sa isang pagkakataon, muntik nang maipit si Samantha kay Gabo, ngunit nagulat siya nang bigla itong lumitaw sa kanyang harapan. Hiningi niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Gabo. Mabilis na nakaisip si Gabo, mahusay na naayos ang sitwasyon, at nailigtas si Samantha nang si Lucas ay handa nang barilin siya. Dahil sa mabilis na aksyon ni Gabo, nakaligtas si Samantha. Bagaman nagpapasalamat, nagpasya si Samantha na kailangan niyang hulihin si Gabo upang matuklasan ang tunay na kaugnayan nito sa misyon. Ngunit bigla na lamang naglaho si Gabo, bumalik kay Tatang na may dalang case na puno ng gold bar. Ginantimpalaan siya ni Tatang ng isang bar. Sinabing ito ay isang napakalaking pagkakataon. Mas mahalaga pa kaysa sa halaga ng operasyon ng kanyang ama. Itinatampok ng bahaging ito ang estratehiya ni Gabo, pagdududa ni Samantha, at gantimpala ni Tatang, hinahabi ang kwento sa mas komplikado at puno ng suspense na pag-ikot. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa series Explained PH channel.